Mabuhay! Angel Whisper 11. Happy Sunday to all. Medyo maaga po tayong ah, mag-upload ngayon ng mga messages from Divine para po sa inyo collective. So, hoping po na na-spend nyo po yung time nyo today dahil today is talagang family day po, no? So, hoping po na nakapag-spend po kayo ng time for the whole family. Okay? And hoping na lahat po ay naging safe, no, and talagang full of love, no, love, 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 love lang po tayo, sabi nga ni Chris. Okay, so now gusto ko po muna magpasalamat syempre, no, sa mga tuloy-tuloy po na sumusuporta sa ating channel, and at the same time sa mga new subscribers, no, na talaga pong nag-click at nag-subscribe po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. And nga pala po, no, meron lang po akong gustong isingit yung tungkol po sa mga nag-join po sa spiritual knowledge, no. Maraming salamat po. Pagka dumami po tayo, no, is gagawa na po ako ng GC para po dyan sa spiritual knowledge, no. At least 10 members, okay na po ako doon para po makapag-share po ako sa inyo ng mga medyo limitado o parang masasabi natin medyo komplikadong spiritual knowledge, no. So, maraming salamat po, and abangan na lang po natin yan, okay? So, di ko na po i-mention yung mga members. Alam nyo na po yan dahil alam ko pong kayo po ay nagko-comment din and patuloy po na sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po. Ituloy nyo lang po yun, ano, yung pag-join, no? And sa mga nagsisend po ng super thanks stickers, maraming salamat po. Yan po is parang pinaka-donation nyo na po yan dito sa pagbibigay ko rin po ng mensahe sa inyo. Maraming salamat po. Okay, so hindi na po natin patatagalin. Baka po meron na namang magsabi na puro ako dak-dak. Okay, so umpisahan na po natin. Okay, so magdasal po muna tayo, no, para po dito sa ating mga cards. Para na rin po sa pangkalahatan. Okay, so sa ngalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Amen. Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito na inyo po ibinigay sa amin, sa lahat po ng mga biyaya at sa mga parating pa pong biyaya na inyong ihahandog sa amin. Maraming salamat po. Panalangin ko po na kami po yung inyong bigyan. Patuloy po nyo kaming bigyan ng proteksyon pangkalahatan, na kami po may ilayo ninyo sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang pong klase ng karamdaman at tukso. At bigyan din po ng kalakasan ng pangangatawan. At sa pamamagitan din po ng inyong napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo ba ng galangalan, ay makakapaghatid po ako po na inyong anak na si Angel Whisper 11, makakapaghatid po ng mensahe para po sa mga collective. Maraming salamat po. Amen. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Okay, so umpisa na po tayo. Siyempre, umpisahan po muna natin dito sa aking bagong, diba, oracle. Okay, ay hindi, magtataro muna tayo. Okay, taro po muna pala tayo. Okay, so gagamit po na tayo nitong dalawang taro. So, ito po muna. Ito munang pink. Okay, so shuffle ko po muna. Ay, hindi ko pala naayos pa to. Sorry naman. Kasi ginamit ko po to last night. I think ginagamit ko to last night eh. So, babaliktad ko na po yung mga ayan. Okay. So, hoping maganda-ganda naman ang mensahe ngayon. Actually, talaga namang hindi naman sa lahat ng oras is talagang ang mga messages from my cards is hindi naman po lahat is good. No? May mga babala din po, kumbaga, from Divine. So, kuha po tayo ng messages from Divine para po sa inyo collective. Ano na ba ang kailangan nyo malaman today? So, sa mga makaka-resonate po, please, click po ang subscribe button. Then, paki-like and share po itong live natin, And, paki-push din po yung notification. Wow! The Sun agad! Ang ganda! Wow! Ano to? Five of Swords. Oh, ang ganda ng card mo, bebe. And, what's this? Strength. Ang ganda ng baraha mo ngayon. Naku, collective. Bonggang-bongga ang baraha mo ngayon. Okay, paano ko nasabing bonggang-bongga ang baraha mo ngayon? Kasi meron ka na kagad na the Sun, no? Five of Swords na andyan din. Andyan din yung strength, no? So, meaning dito is talagang yung success mo dito, no? Yung talagang, yung tipong pasok ng
ano mo dito, hindi lang to pagdating, okay, sige, ganito muna tayo. Dito po muna tayo sa spiritual, no? So, pagdating po sa spirituals, andito po yung success mo, no? Yung meron ka ng contentment sa nangyayari sa buhay na parang hindi ka na naghahangad pa ng kung ano pa man dahil alam mo nasa sayo na lahat. Kumbaga yung mga winish mo or ipinalangin mo, ipinarating mo sa Diyos Ama is nasa sayo na. Ramdam na ramdam na ramdam na ramdam mo yan, alam ko collective. Na talagang yung success is nasa sayo na kumbaga, hindi mo na ito maitatatwa, hindi mo na ito maipagkakaila kahit kanino. Kasi naandyan na. No? So, yung success mo dito, yung victory mo sa panggagamot, yung talagang napagtatanggumpayan mo lahat ng mga panggagamot mo, kung hindi man sa panggagamot. Pero yun lang din ang nakikita ko dito, no, sa panggagamot mo. Mula bata, mula sanggol, hanggang sa matanda, hanggang sa naghihingalo, hanggang sa sinasapian, is talaga namang napagtatanggumpayan mo. No? So, congratulations dyan dahil talagang ikaw ay napaka-powerful na ngayon. No, talagang super powerful ka na ngayon, okay? Now, paano ko nasabing ikaw ay napaka-powerful mo? Kasi nga dito sa Five of Swords na to, and dito sa Strength card, no? Dito sa Five of Swords and the Strength card, sinasabi dito na talagang pag ikaw ay bumanat, no? Pag ikaw ay binanatan mo itong mga mangku, no? And mga demi, no? Is talaga namang tiklop sa'yo and talaga namang nagsisay, bye, sorry po, bye, ganun. Kasi nahihina talaga sila literal. Kaya kumbaga dito, no, is talagang kahit na makipag-combate sila sa'yo, no, talaga naman nagkakaroon ng combate po yan, eh, no. Once na hinawakan nyo po, kahit hindi po kayo magpasapi, no, spiritually is nagkakaroon po ng combate yan. Basta po tinawas nyo ang inyong mga pasyente, combate na po yan. Kasi magkakaroon na po kayo ng ano dyan, ng parang connection, no? Kung sino man ang sumasalbahe dito sa ginagamot mo. No? So magkakaroon na kayo ng, nakikipag-combate ka na yan. Nakikipag-away ka na dyan, nakikipagtagaan ka na, nakikipagbatuhan na kayo na, inoorasyonan ka, inoorasyonan mo din. Tapatan lang kayo ng orasyon dito. Pero, no, sa kagandahan at sa kalakasan mo kasi, no, is talaga namang napupuksa mo to at natatanggal mo kung ano ang merong karga ang pasyente mo, no. So dito talaga nabibitawan na nila mga kapangyarihan at lakas nila, no, talaga napapatumba mo sila. Actually yung ibang ano dito, no, mangku, no, is talagang pagka nalaman nilang ikaw ang gumagamot dito sa pasyente, bitaw agad sila, pinapagaling agad nila yung tao. Yun nga lang, binabalikan nila, no, kasi magre-report yan doon sa ano, sa nagpagawa. Magre-report yan sa nagpagawa. Nasasabihin na ganun nga ang nangyari. So itong nagpagawa, another payment, papagawa ulit. Diba? Ganun lang yun. Kaya minsan huwag kayo magtataka, no, na talagang bumabalik. Pero hindi na po ganun kasakit. Kasi nga po nagamot na kayo ng manggagamot. Nagamot na po kayo ng humawak sa inyo. Pero hindi na po ganun kasakit. I mean, hindi na ganun katulad ng dati na halos araw-araw o sa isang araw makakaramdam kayo ng 4 beses, 5 beses, hanggang sa hindi na kayo nakakatulog, ayaw na kayo patulugin, ayaw na kayo pakainin. Wala na pong ganun. Kasi nagamot na po kayo eh. Though, meron po talagang days, no? Halimbawa, lumipas na po ang 5 days, 7 days, babalik ulit po yan. May bumabalik, no? May nararamdaman pa po kayo, pero konti na lang. Kaya pag sinabi sa inyo talaga ng healer na kailangan nyo pong bumalik, bumalik po kayo. Okay? Kasi po, ano, and at the same time, minsan po kaya po binabalikan kayo. Humina na po yung faith nyo. Kasi nagumaling na kayo eh. No, napagaling nyo na yung client, ay yung pasyente nyo. Kaya po maganda po dito sa inyo, collective, especially sa mga healers. Pagsabihan nyo po yung mga pasyente nyo po na after po nitong healing, no, is ito binabanggit ko rin po to sa ibang uploads. Pumunta po kayo ng simbahan, magpasalamat po kayo doon, magtirik po kayo ng puting kandila. Mas maganda po, idire-diretso po nila yan sa bahay. Morning and evening, 6 a.m. and 6 p.m. magtirik po sila ng kandila para po natutuloy-tuloy po yung cleansing ng soul niya, pati po yung bahay, no? Bahay. Kasi po minsan pagka malalakas po si Mangku, may mga ano po yan, entities po yan na pinadadala, mga gabay na. Kasi po ang mga healers talaga po may mga gabay. Ito mga divine healers na to, itong mga faith healer na to, itong mga spiritual healer na tinatawag, no, is talaga po may mga gabay. Same din po yan sa mga nagba-black magic. No? So meron din po sila.
Yun nga lang po, kung talagang ang bahay nyo is talagang protected, then sa healer po hindi po makakapasok yan. Pero sa mga ginagamot nila, talaga makakapunta at makakapunta yan. Kasi may kanya-kanya po kaming kakayanan para po hindi mapasukan yung bahay namin. May kanya-kanya po ang mga healers, paano po bakuran yung mga yan para hindi po makapasok. No, even kahit hanggang gate lang yan, hanggang kanto lang yan, gustuhin man yan, talagang good luck sa kanya. No, talagang pagka pinairan niya katigasan ng ulo niya, ibig sabihin po, sawa na po siya sa buhay niya. Ganyan po mga entities, no? Demonic entities, kung ano ba pong entities yan, na talagang magpupumiglas para malakalapit sa'yo. Ibig sabihin po nun, collective, sawa na sa buhay na yung mga yan. Kasi, mga gabay mo dito as a healer, no, is talagang susugurin yan. May kalalagyan. Okay? So, tingnan po natin kung meron pa po. Kuha pa po tayo ng 3 cards kasi ang ganda. Dapat po 3 cards lang ihahain ko eh. Pero kuha pa po tayo ng 3. Ang bilis bumaba nito. Sabihin talagang atat na atat yung card ko na magbigay sa inyo ng mensahe. No, na talaga namang super. Okay. So, we have the 7 of Swords, no? Ako, talaga naman, ayaw nilang tumigil na ikaw ay parang nakawan ng kakayanan. Oy, ano kayo ha? Medyo kailangan lakasan yung pakiramdam nyo ha. Huwag kayong basta-basta mag-a-accept, no? Especially kung halimbawa hindi nyo naman talaga, hindi siya from referral, mga ganyan. Unless meron po kayong mga social media platform, hindi po maiiwasan yan. Like, marami po kasi ngayon mga healers na meron pong social media, no, nag-video, nag-heal. So, yung mga yan, aware na po yan na talaga merong mga playing victim na lalapit, no. So, kailangan nyo pong mag-ingat. Ito pong second, po natin na nabanat, nababa, nalapag, is pag-iingat po to. Kasi po meron po talagang gustong humigop ng kakayanan nyo, gusto pong humigop ng energy nyo, no. Meron talaga. Okay? So, dito is, pag pinagpiin na nga po, no, kumbaga, iulitin ko na lang po kasi andito rin po siya, no, parang nauna lang din po ako doon sa sinabi ko kanina, na kumbaga, kung sino man po itong mga nagpupumilit na pumunta sa inyo, no, para sirain kayo, para pigilan kayo sa mission na binigay sa inyo ng Diyos Ama, nagkakamali po sila ng nilapitan, no. Marami pong ibang healer dyan, na siguro hindi ganon kataas ang paniniwala sa Diyos, o hindi ganon ang attachment, na hindi ganon kalakas, no. So siguro doon pwede sila makapasok, pero hindi sa'yo collective, hindi sa'yo. Okay? Hindi ka na pwede, walang sino man makakalusot dito. Kahit anong pagiging impostor niya, pagpapanggap niya, hindi siya makakalusot. Kasi gagambalain siya ng mga gabay mo. And talagang kukulitin ka ng gabay mo na talagang realize niya sa'yo na hindi mo karapat dapat nakausapin yan, hindi mo karapat dapat na ipagpatuloy ang pakikipag-communicate dyan, at hindi mo rin kailangan para bigyan ng oras yan. Huwag mo bigyan ng pansin. Kasi merong hidden agenda sa iyo ang tao na yan. Kailangan po maging aware tayo dyan ha. Kahit na po andun po yung kampante tayo na hindi nila tayo kaya. Pero wag na po natin antayin na atakihin po tayo niyan. No, kasi po kahit po gano'n na medyo parang maawa din po kayo dun sa tao kasi yan po dala po ng inggit, no, dala po ng inggit, hindi nyo po alam na meron silang pwedeng gawin sa inyo na hindi kayo aware, no. Halimbawa, merong ilapag, merong idasal, merong ibulong na nasa isip lang. May mga ganun po yan, no. And na meron silang pangselyo, meron silang pandepensa na hawak, no, na kahit na anong gawin mo parang ganun is hindi ka makakaramdam. Ito po is doon po ito sa mga manggagamot or healer na medyo malamang to sa mga baguhan, no, kasi sa mga baguhan po is talagang wag po muna tayo masyadong lumantad, no. Even po sa mga students ko, hindi ko po sinasabi yan. Pag may kakayanan na kayo, wag muna kayong lumantad. Hayaan yung bigyan ko kayo ng signal, no, na kayo ay pwede nang lumabas. Hayaan nyo muna yung kakayanan nyo na kumbaga is
pang pamilya lang muna. Sa sarili mo muna at sa pamilya mo muna. Huwag ka muna lumabas. Kasi hindi mo alam kung ano ang bit-bit ng gagamutin mo. Kung gaano kalakas. Buti sana kung iisa lang. Paano kung kulto? Paano kung 5 ang tao ang bumaba na dun sa isang pasyente mo? Minsan po, pagkabaguhan is, kailangan po is disiplina, pasensya, at kailangan talagang wag masyadong kampante, no? Kailangan po dito is dumaan tayo talaga sa proseso. Okay, yan po ang lagi ko rin bilin sa mga estudyante ko para po hindi naman po sila mapahamak. Kasi sabi ko sa kanila, kung kayo po ay may gagamutin, kung kayo may gagamutin sa labas, hayaan yung i-guide ko kayo, hayaan yung naka-video call ako para in case no na hindi kayanin ng ang estudyante ko, andun ako sasalo. Andun ako gagabay. Andun ako titira din dun. 2 kami. 3 kami. Kung po pwede kong tawagan yung isa pang estudyante ko para video call kami lahat, go. No? Yun lang din naman po ang ko. Isa ko sa target. Kaya po, mas maganda po mas marami. No? Okay? So, walang makakahipo sa'yo. Okay? So, kuha po tayo ng ibang cards. Kasi talagang, yun lang sinasabi ko ngayon sa'yo. Mag-ingat ka sa mga paligid mo, sa mga darating sa'yo, sa mga lalapit sa'yo. Hihingi ko nun ng tulong, pero hindi mo alam habang nakikipag-usap ka is talagang, alam nyo bang high-tech na rin ang mga manggagamot at pati mga mangko. Kachat ka lang yan, pero hindi mo alam, hinihigupan ka na yan. Sino naka-experience dito? Comment na lang, ha? Comment na lang po kung sino po, or mag-PM po kayo kung sino naka-experience ng gano'n na even sa cellphone, kausap mo yan, nanghihina ka. Kasi hinihigupan ka. No? Ganun yun. Kasi nga tayo mga healer nakakapagpagaling eh. Diba? Cellphone lang, online, iba't ibang bansa, nakakapagpagaling. No? So mga ganyan, may kakayanan din yan. Pero hindi lahat. Okay? Hindi ko nila lahat. Talagang yung mga chosen one na talagang pinili ni God na ikaw ay makatulong sa buong mundo is yun po ang allowed no, gumamit ng online healing. Okay, so we have the Queen of Swords. So isa lang ang sinasabi niya na talagang ikaw ay mamumutawi sa mundong ibabaw. Na ikaw ay makikilala, ikaw ay hihirangin na talagang isang napakagaling ng manggagamot pagdating ng araw. No? Basta ipagpatuloy mo lang yan, yung buong tapang, no, is andyan. Pero make sure na pag yung tapang is na andyan, buong tapang, pero andun pa rin yung pagpapakumbaba. Okay? Huwag po tayong maging matapang in a way na parang may kasama ng kayabangan. No? Kasi po anytime po na sumaliwa kayo sa pag-uugali, no, is talagang anytime, no, kahit segundo, pwedeng hugutin ng Diyos Ama yan. Bawiin at ibigay sa karapat-dapat. Okay? So, kailangan po dito is lahat po ng oras, lahat po ng segundo is kailangan po natin mapagkumbaba at panatilihin po natin na ang tinatahak po nating daan ay papunta sa liwanag. Huwag po tayong liliko. Okay? So, we have the Hanged Man. Natin kung ano pa yung babagsak. Itong card na ginagamit ko na to is ano bang tawag dito? Elemental card ko to. Ganda rin to, pero bihirang-bihira ko po gamitin to. Ay, may 2 bumaba. Okay. So, we have wow, may King of Swords. Ikaw na! May Queen of Swords ka, may King of Swords ka. So, ibig sabihin yung authority dito is talagang nasa iyo. Talagang andito ka to be a leader, no? To be a mentor, no? Andito ka talaga para makapagparami, no? Bumuo ng legacy, bumuo ng empire, bumuo ng grupo o organisasyon para lang talaga ang tawag doon, sirain kung ano man yung mga pinaplano nito, mga kampon ng kadiliman na ito, no? So pinanganak ka, binuhay ka ni God, binuo ka ni God, no? Dahil talagang meron siyang mission para sa iyo na kailangan mong gawin dito sa lupa. Okay?
So, yan yung ano niya. Ito, no? So, now, ay, teka, kulang pala to. Kulang pa ako ng dalawa. So, we have the Knight of Coins. Knight of Coins. So, dito sa Knight of Coins is talagang pinapakita lang dito na talagang you almost feel yung sinasabing abundance, no? Yung mga gusto mo when it comes to material is talagang nandyan na, no? Talagang yung sa physical realm naman, kung mayaman ka sa spiritual na bagay, no? Spiritual na mundo is talaga namang angat na angat ka. Dito naman is nararamdaman mo na rin ang pag-angat mo, na talagang nararamdaman mo na yung pagbabago ng path ng buhay mo, na naandi dito ka na para, alam mo yun, dahil sa hard work mo, dahil sa dedication na binibigay mo dito sa panggagamot mo o kung ano man yung ginagawa mo, is talaga namang mag-earn ka ng sangkatutak na pera, no? Magkakaroon ka ng marami, though dito, no, is talagang merong umaawat sa'yo sa pagpunta mo dyan sa pag-angat mo sa buhay. Meron at meron, kakambal na natin yan, ano na yan, parang given na yan, ano? Kasi talagang pag nasa spiritual tayo, syempre may ginagamot tayo. Talagang may titirada sa atin dyan. Nga lang, is prepared tayo dyan. No? And talagang sinasanggunin natin lahat, and talagang inaakyat natin to kay God para protektahan po tayo. Even sa financial. Especially sa financial. No? Again, sinasabi ko ito, bakit? Kasi talaga po dito sa mundo, kung sa spiritual, hindi natin kailangan ng pera. Hindi tayo magugutom dyan eh. Hindi natin kailangan na magagarang damit dyan. Hindi natin kailangan ng magsuot ng kung ano mang magagandang damit. Or kahit na hindi maganda. No? Kahit na simpleng damit. Hindi natin kailangan yan eh. Kasi walang pupuna. Walang manlalait sa'yo. Kasi patas, fair pagdating spiritual. Walang lamangan, walang laitan, wala lahat. Walang negative. Lahat positive. Lahat puro pagmamahal. Lahat puro pag-iintindi. Lahat puro panguunawa. Puro pasensya. Basta ganun. Puro magaganda. Pero sa physical kasi, no, is talagang kailangan natin ng pera. Kasi, paano tayong kakain? No? Kaya, in return, talaga, no, is talagang pinapakita dito, no, na kahit na anong awat ang gawin nito sa'yo para dito sa pag-asenso mo, para makuha mo tong pera na to, na sangkatutak, no, is talagang gumagawa ng way to para lang sirain ka. Sinusugod ka nito. Spiritually, palipad hangin, tigalpuhin ka, tirikan ka ng kandila, no? Ganyan ang ginagawa niya sa'yo. Pero hindi siya nagtatagumpay. Hindi siya nagtatagumpay. Kahit na anong ritual ang gawin sa'yo, hindi ka niya mapatutumba. No? Ngayon, pagka ito is pinagpapasensyahan din to ng mga gabay mo. No? Pinagpapasensyahan din to kasi hindi ka naman na umaaray eh. Okay ka naman eh. No, parang hinahayaan mo na lang din to collective na mismo mga gabay mo na lang makaramdam kung ano yung nangyayari sa iyo. Pag nakita nilang down na down ka, na parang may sakit ka na naman, na parang hilong-talilong ka na naman sa buhay, ayan, time na nila yan para pasukin ang isip mo. Kung ano yung meron sa iyo, kung ano yung meron sa katawan mo, hindi mo man nararamdaman pero sinasaniban ka ng mga yan. Ganun ka kalakas. Alam mo yon, yung mga energies ng mga gabay mo, kahit sang katutak ang nakapaligid sa iyo, wala kang panghihina. No? Ganun. Okay, so huwag ka mag-alala sa mga sa mga pag-aagaw sa iyo, ng pagnanakaw sa iyo ng mga kalaban na yan. Hindi sila magtatagumpay. This time, hindi. Noon, oo. Nanakaw na nila yan eh. No, na dapat noon pa, okay na buhay mo eh. Wala ka pa sa spiritual, okay naman ang buhay mo eh. Kaso ninakaw nila. Nagtagumpay sila. Lumubog ka, bumagsak ka. Pero not this time. Not this time. Hindi ka na mahina ngayon. Hindi ka na mahina. Anak ka ng Diyos. Diyos mismo nagbabantay din sa'yo. Si Jesus Christ is naandyan sa'yo. Maraming ascended masters ang nakapaligid sa'yo. Mga saints is also nasa iyo. Paano pa yung universe? Paano pa yung spirit guides? Paano pa yung mga spirit angels mo? Elementals mo? Paano pa yan? Ang dami niyan. Paano na lang sila? Paano na lang itong mga umaatake sa'yo?
no? Lakas lang ang loob nitong mga ito. Na talaga naghahanap na ng sakit ng katawan. Okay? Okay, so we have the 4 of coins. Now, dito is pinapakita rin talaga dito yung talagang yung pagkakaroon mo ng stable na pasok, no, ng financial abundance mo, no, yung prosperities na andyan. Talagang yung pagpasok dito is talagang hindi mo na maawat. Na talagang may darating at magdarating. Na kahit ikaw mismo na-amaze. Na parang mapapawaw ka na lang, wow. Eto na naman, meron na naman. Wow, thank you Lord. Eto na naman po. Thank you Lord. Ganon. No? So, hindi ka na para maawa dito. Kasi nga, andito yung sinasabi ng card mo na, kumbaga, magkakaroon ka ng crown. No? Andun yung, syempre, pagka-crown ka, prince ka, or king or queen, na talagang, buong ka na yung buhay mo. No? At this time dito, no, is hindi ka pa ganun talaga totally na may crown, no? Pero may nakaabang na crown, may nakaabang, no, na talagang isusuot mo yan soon, no? Sooner or later isusuot mo yan, kasi talagang lahat ng gusto mo talaga is talaga makukuha mo. Lahat ng mga wishes mo, nakarating kay God yan lahat. So dahil sa pagiging napakagaling mo manggagamot, sinunod mo lahat ng kagustuhan ni God, and andyan ka patuloy na talagang doing your best para makapag-serve kay God, no? Bilang pagtanaw mo ng utang na loob sa nakakamit mo, is talaga namang wala ring humpay ang ibibigay na blessings o rewards na ibibigay sa iyo ni God, no? Andyan. Okay? So now the world, no, again, talaga namang itong mga matitigas na ulo na ito is talagang yung new beginning sana na nasa iyo, no, na talagang bibigyan ka sana ng magandang bukas, no, na talagang maliwanag na bukas, nakaginhawahan na bukas, no, kagaanan ng buhay, no, is talagang pinipigilan, gusto nilang putulin. Actually, pinutol nila, inattempt nilang putulin to, and oo, napagtagumpayan nila nung una, pero not this time, kasi ngayon is talaga nakatali ka, nakakulong ka for new beginning na usapan. Yun yung pinulupot na sa'yo ng Panginoong Diyos, na talagang kailangan mo na tong maramdaman, kailangan mo na tong puntahan, kailangan mo na tong namnamin, yung pagbabago ng buhay mo. No? So, ito is parang, rebirth mo na natatawag. Para kang bininyagan dito. Maraming tukso na darating sa'yo. No? Maraming tukso. Maraming offers na taliwas sa utos ng Diyos na darating sa'yo. Pero, ang kapalit is kasaganahan. Pero, meron mang nag-offer sa'yo this time. Alam ko, meron na nag-offer sa'yo dito collective, pero tinanggihan mo. Kasi mas naniniwala ka kay God, sa power ni God, na andyan siya para tulungan ka na umangat ka sa buhay, which is very good, no? Talagang si God lang ang ating savior, ang ating provider, no? Wala nang iba. Okay? Patuloy mo lang yan. Okay, so last card. Kuha tayo ng last card dito. Then, pupunta po tayo ng oracle. Siyempre, yung pinagmamalaki kong oracle na pagkalapat-lapat, ang hirap i-shuffle. Pero bubunot na lang po ako doon kasi nga ang hirap nga po i-shuffle. Okay. Wow, humalik ka pa sa Tibetan bowl, ah. Okay, so we have the Page of Swords. So, dito sa Page of Swords is talagang, andun yung talagang nalulungkot ka pa rin, no? Kasi nga, kilala mo itong mga taong kilala mo to, yung mga taong your enemies, no, is kilala mo kung sino yung mga super inggit sa'yo, sino yung nagbigay sa'yo ng black magic, sino yung nagbigay sa'yo ng ritual. Nalulungkot ka talaga kasi hindi mo akalain na siya, of all people, no, bakit ikaw pa, no, bakit ikaw pa ang gumawa sa akin yan, no? Matatanggap mo sana dito collective kung ibang tao, pero bakit ikaw pa, yan yung lagi mong dialogue, no? So, syempre, andun yung hindi ka makabanat ng bongga kasi andun yung ikaw, may malambot ka na puso na talagang ni-let go, let God mo yan. Na talagang hinayaan mong si God ang magdesisyon kung ano yung nararapat na parusa sa Kanya. Which is very good, no? Kasi mahirap po yung tayo po yung gagawa ng, ng paghihigante. No, kasi po talaga hindi tayo papasukin. Maniwala kayo sa hindi. Pag meron po kayong dala-dala sa dibdib, hindi po kayo aasenso. Kailangan nyo pong pakawalan yan.
isigaw nyo po, iakyat nyo po sa langit, sabihin nyo po yan kay God, magkakaroon kayo katiwasayan na buhay. Maniwala po kayo sa akin. Huwag nyo pong bitbitin yan, magkakasakit po kayo. No, yung stress, nakakamatay po ang stress. Baka akala nyo salita lang yan, akala nyo biro lang yung stress, nakakamatay po yan. Kasi kasunod po ng stress na yan, magkakaroon na kayo ng depression, magkakaroon na kayo ng anxiety, hanggang sa magkakaroon na kayo ng kung ano-anong sakit internal, sakit ng ulo, andyan puputok na lang ang ugat nyo sa ulo, hanggang sa mategi kayo. No? So, hindi po biro ang stress. Okay? So, ang stress, tayo rin po mismo minsan, o kadalasan tayo rin pong gumagawa. So, kaya nga po kailangan dito, kung nililet go, let God nyo po yan. Kung inire-raise nyo po lahat yan kay God, sinasabi nyo po lahat kay God yan, magkakaroon po ng katahimikan ng puso't isip nyo. Pati kaluluwa nyo po, makikleanse. No? Lagi nyo po sasabihin yan na kumbaga, i-cleanse po kayo, isip, puso, at kaluluwa. Linisin po kayo. No? Lagi nyo pong isama sa panalangin yan. Lagi nyo pong isama sa panalangin niya, nalinisin po kayo para po kayo rin po magbe-benefit niyan. Hanggang sa nakikita nyo po na nag-iiba na po yung ugali nyo, nagiging kalmado na kayo, nagiging pasensyosa na kayo, kasi po nililinis na po kayo ng Holy Spirit unti-unti. Yung mga black shadows na nasa inyo is inaalis na po yan unti-unti, lalo na kung sasabayan nyo ng insenso to. Ay naku, napaka-perfect. Okay? So now, syempre, pupunta na po tayo sa ating card na ite. Okay. Ay, mali. Teka lang po. Okay, so dito po tayo. Syempre, shuffle po muna natin ito. Okay, so tingnan natin. Ayun na naman siya. Ayun na naman yung ano. Teka lang po. Mag-oiliness lang tayo. Syempre, kailangan ko mag-oil. Okay. Okay, ito po is available po ito. No? Meron na po akong stocks niyan. Maraming salamat po sa nag-avail niyan. And now is medyo nag-stock po tayo para hindi po tayo nagagahol sa mga deliveries. Para na isi-serve ko po agad. Perfect po yan. Alam nyo po simula nung sinindihan ko yan na nag-heal po ako. Ang gaan po, hindi po ako nakakaramdam ng, kasi po minsan talaga po nararamdaman ko yung pagod ko sa mata. No, namamaga po yung eye bags ko po talaga. Pero this time, gumigising po ako talaga ng alive. Ang talagang kahit napupuyat ako, kahit po 4 na oras lang ang tulog ko, pagising ko po ay, sabi ko po sa inyo, ang gaan-gaan po ng tulog ko. Ay, ang gising ko, napakagaan. Okay? Yan. Okay, so meron po akong isang message na receive ngayon from my client last night. Na siya po ay inaaswang ng isang kasamahan. But then, tonight, this morning sa kanilang bansa is ngayon is talaga naman ang nakatulog na daw po siya na maayos. Praise God! Diba? Ganyan kalakas ang power ni God. Basta po maniwala lang po tayo. Huwag po tayong magdududa sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil talaga po malakas siya. Okay, bubunot po tayo, ha? Okay. Diyos Ama. Okay, about Diyos Ama po, ang Diyos Ama po, sa mga nagtatanong po kung ano yan Diyos Ama, na dapat D-I-Y-O-S po yan and Ama. Ang Diyos po is a Latin word po yan, Then Diyos, as in D-I-Y-O-S is Tagalog. So ito po is Diyos Ama, this is a Latin word, okay? Para lang po maklarify, Okay, so Diyos Ama lang po talaga ang iyong sandigan. Sa Kanya po nanggagaling ang inyong kapangyarihan. Praise God! Hallelujah! I love it. Oh, ganda-ganda ng reading mo talaga, bebe. Gusto ko yan. Ayan, so dyan ang gagaling lahat ng strength mo. At mahal na mahal ka ng Diyos Ama. You're so blessed, collective. Hallelujah. Congratulations. Okay, so hindi ko na ipoprolong yan kung ano yan kasi naman na. Ayan. Yakapin mo ako. O, diba? Yakapin niyo po si Diyos Ama. Yakapin niyo po si God. No? And gagaling po kayo. Kahit po hindi ito para po sa mga healer. Pero po kasi ang mga healer po talaga, is talagang, andito po yung talagang pagmamahal sa Diyos Ama. Talaga pong mahal na mahal namin siya. No? Ito po is sa mga, lalo na po sa mga beginners, huwag po kayong bibitaw. Kasi po sa mga beginners na healer, marami po kayong dadaan ng pagsubok. Huwag po kayong bibitaw.
no? Bibigyan pa po kayo, marami pa po kayo pagdadaanan, lalo na po halimbawa, siguro mga 6 months pa lang po kayo nag-heal, ganyan, nanggagamot, no? Marami pa po yan, marami pa po kayo pagdadaanan, no? Marami pa kayong test na ibibigay sa inyo si God. Yakapin nyo lang po siya, then mag-heal at mag-heal po kayo sa lahat, no? Yakapin nyo lang po siya. Kakatuwa naman po. Natutuwa naman ako sa mensahe sa iyo, my gosh. You're so blessed. Okay, so bunot po ulit tayo. Pinapakita ko po sa inyo bubunot ako para naman hindi yung sabihin na ako'y nagaan. Oh, ako'y iyong dinggin. Ay, talagang alam mo, nagme-message sa'yo si God. Nagme-message sa'yo si God. Congrats. Dinggin mo lahat ng kanyang utos. Dinggin mo lahat ng kanyang bulong. Dinggin mo lahat ng kanyang mga sinasabi. Dahil siya'y mismo, diretso na nakikipag-usap sa'yo. Pakinggan mo siya. Sundin mo siya. Okay? Okay, so tingnan natin kung ano pang lalabas. Tcharan! Huwag ka daw magpalinlang. Nasabi ko na yan dito sa first deck natin na tarot. Huwag ka magpalinlang kasi lalapitan at lalapitan ka nito. Ano po ba ang magpalinlang? Ito po yung mga taong mga manloloko. Sinabi ko na po yan kanina na marami pong lalapit sa inyo ng mga kunwari biktima, pero ang totoo, hindi. And kunwari magpapagamot, pero hinihigupan ka lang. No? Kunwari may concern, pero hinihigupan ka lang. No? Huwag po kayo maniniwala, lalo kayo kung halimbawa madalas po kayo mag-online healing, no? And also sa mga tarot reader to, ha, kailangan po maging aware po kayo. Wag po kayong papayag na hindi po kayo pagka po ang client nyo or pasyente nyo po ayaw magpa-video call, ayaw magpakita, tigil nyo na po, balik nyo na lang po yung bayad, no? Balik nyo na lang po. Kung nagbigay na po sa inyo, kung kayo po ay tarot reader, bigay nyo na po. Kung nakapag-donate na po sila, balik nyo po. Para lang po for security. Kasi hindi rin po sila gagaling. No, hindi nyo rin po makukuha ang energy. Yung talagang energy, no, na full energy ng mga clients nyo. Kung hindi nyo po sila makakita. Kung hindi rin po kayo magpapakita dito, kayo na mga healers and tarot readers. No, kailangan po dito, kung hindi man kayo nagpapakita sa ganito, pero pagdating naman po sa online reading, personal reading, magpakita po kayo. No? Then humingi na lang po kayo ng protection sa mga gabay nyo. Dahil hindi naman po kayo pababayaan yan. Promise. No? Basta po yung faith nyo po dito kay God is wala kayo pag-aalinlangan. Diretso po kayo. Wala po kayong dapat ikatakot. Kailangan po dito buo ang loob nyo. Pinasok nyo po ito eh. Andito na po kayo eh. No? Kailangan po dito buo ang loob nyo. Buong tapang nyo po itong haharapin. No? So, kailangan prepared po kayo dyan. Okay, so ito po ang isang warning, no? Huwag ka magpalinlang. Okay, so what else? Ang perfect nito. Alam niyo, hindi ko pa tapos to isulat. Kasi ito lang, dito lang umabot yung bulong eh. Hindi ko na po natapos. My God, ginayuma ka. Okay? Ginayuma ka dito, darling. Ginayuma ka, sabi ng Diyos Ama. Okay, kung sino man ang nakaka-resonate dito, kailangan nyo pong magpa-heal. Okay, kailangan nyo pabaklas tong gayuma. Okay, bakit ganun? Ang topic ko dito more on ginagayuma. No? Okay, so kung ginagayuma po kayo, kailangan nyo po itong pabaklas. Hanggat maaga pa. Pagka worst na po yan, ako, ang tagal po bago matanggal niyan. And para lang din malaman natin, no, kung ano po yan, minsan po kasi ang gayuma is hindi lang po through candles, minsan po niriritwalan po yan. Wag lang po kayo makakaranas sa niriritwalan. Kasi po minsan po ang ritual is for lifetime and sometimes is nagagamot naman po pero it takes years, no, para po kayo gumaling. No, matagal. Okay? Matagal. Ngayon, kung talaga hindi po kayo magagamot, kahit po hindi sa gayuma, kahit po sa mga kulam, kung hindi po kayo magagamot, lalala, magkakaroon na po ng, mahahaluan na po ng physical na sakit. No? Okay? So, kailangan nyo po maging aware dyan. Ching! Yan. So, nagkakaroon ka ngayon ng stress overload, no? Ganyan ang nangyayari sa'yo. Kumbaga, dito is ang nangyayari sa iyo ngayon dito collective, no? And also ito is sa mga baguhan na healer na meron kang love spell,
no? Na talagang, actually, pagka mga baguhang healer talaga, na kapapasok lang, no, is talaga nakaka-experience naman. Kasi this is one of the test, no? One of the test din to, na ngayon, malaman mo kung paano mo to i-break. Malaman mo kung paano mo to babaklasin, no? Pero sa mga collective na hindi naman po healer, no, is kung meron kang kargang gantong gayuma, eh talaga namang super stress ka ngayon, better na magpakita ka na o magpagamot ka na. Okay? Kasi ito na yung nagiging kusang pag-aaway nyo ng partner mo, nagiging mainitin na ang ulo mo, parang nag-aano ka na dito, nag-iiba na yung anyo mo halos. Charang, charet. Okay, so ganun, no? So kaya kailangan agapan natin yan. Okay? What else? Charan. Okay, party. Oh, 'di ba? Party ngayon tong gumawa sa ng gayuma kasi nagtagumpay siya, no? Parang yung ginagawa niya sa na maging ano ka, maging freak, maging paranoid, no, na talagang inaaway mo lagi ang partner mo, collective, is talagang napagtagumpay niya kaya siya tuwan-tuwa. Okay? Tuwan-tuwa ngayon tong monkey na to. Syempre, hindi tayo papayag ng ganyan, ano? Kailangan anuhin natin yan, patumbahin, tsaring. Hindi naman. Ibig sabihin, kailangan natin tapusin yung ginagawa niyang mali. Okay? So, dito is mahirap mag-isa. No, ito ang iniisip mo. Kasi talagang, to na yung point na talagang halos iniwan ka na nitong partner mo. Kasi nga, ano ka na eh, parang alam mo yun, may pagka ano ka na, violente. Okay? Dahil nga super stress ka. Alam mo yung wala naman dapat issue, pero binibigyan mo ng issue. Bakit ganun? Bakit mo binibigyan ng issue yung mga aniliit na bagay? Kasi nga under ka ng love spell. No? Actually, ito is kailan lang ako nag-ano ng gayuma eh. Kailan lang nag-highlight yung gayuma ko sa first deck. First card ko ng first deck. Na ito ang gamit ko din. No? Siguro mga 2 days ago lang. Parang yun ang topic ko, no? Then, ito na naman, umulit na naman. Okay, so let's see. Mahirap talaga mag-isa. Yun nga lang talagang, dahil sa pagiging, pagiging parang nagger mo, so iniwan ka ng partner mo. And, ito is isa to sa symptoms, no? Pagka ikaw ay may love spell, black magic, spell work, ano? Isa yan sa symptoms or sa signs na ikaw ay under ng mga black magic, no? Madalas kang bangungutin. Andyan yung nahuhulog ka, ando ka sa building, o nalulunod ka, o nakakita ka ng ahas, natutuklawin ka, o marami. Yung halos hindi ka makapaniwala na nandun ka sa ganung sitwasyon. Na pagising mo, habol hininga ka. Okay? So, isa yan sa mga signs na ikaw ay merong black magic. Okay? So, oh my God, inaaswang ka din. Ano bang meron sa'yo? So, talagang ito is for the healer, no? So, ang kailangan mo lang talaga dito is yakapin mo ang Diyos Ama. Okay? Kailangan mong yakapin ang Diyos Ama. Meaning, ito is hindi ganun kataas ang paniniwala mo. At hindi ganun kataas ang connections mo, no, sa mga, even sa mga spirit guides mo, sa mga elementals mo, sa angels mo, no. Parang ano ka pa dito siguro, hindi mo pa totally ini-embrace yung meron ka. Kailangan mo na tong harapin, no. Kailangan na, kasi inaatake ka na ng sari-sari, no, na entity. Sa susunod niyan, tiyanak na lalapit sa'yo. Sa susunod niyan, mga tikbalang na masasama, yung mga ganyan, kapre na masasama, yung mga ganyan, susunod yung mga ganyan na, pero malala to ha, kasi aswang, itong aswang na to, medyo may kasamang mangkukulam to, hindi lang to basta aswang, no, so ito is mangkukulam na may lahing aswang, na gumawa ng gayuma. Medyo power din ha, pero syempre walang magiging powerful sa Diyos Ama. Dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. No? Lahat yuyuko sa kanya, lahat luluhod sa kanya. Lahat. Okay? Kaya ito, wala to. Pwede mo nga itong tirisin eh. No? Pwede mong tirisin yan. Basta taasan mo ang pananalig sa Panginoon. Okay? Wow, congrats! Nasa si Mother Perpetual. So, hindi ka bababayaan ito. Kasi Mother to eh. Na andyan siya to take care of you.
no? So kailangan lang talaga dito is keep on praying, no? At magbigay ka, wag kang magduda. So kung anong meron ka, wag mong pagdudahan yung kakayanan mo. Kailangan dito buo ang paniniwala mo rin sa sarili mo na kaya mo, no? Wag kang matakot, no? Kung meron ka man mga kakilala diyan na healer, better, kung talaga gusto mo, no? At ito talagang kailangan mo na rin i-embrace, no? Hopefully, and I'm praying na meron ka makilala na magiging mentor mo, no? Kasi pagka may mentor ka, talagang andun yung tamang proseso kung paano mo to i-embrace, na hindi ka makakaramdam ng pananakit ng ulo, na hindi ka magkakamali sa gagawin mo, kasi andyan yung tama, no? Tama yung mga, kumbaga may step by steps po kasi yan. Hindi ka po pwedeng pumunta agad doon na wala ka pa namang ganito. Kailangan mo munang dumaan dito bago ka pumunta doon, 'di ba? Ganun 'yon. Okay? So, wag kang mag-alala kasi si Mother Perpetual is nasa iyo. Ching! Ayan si Mother Perpetual, ang aking tagapagligtas. Okay. Oh, I see. So, dito ka pala niya tinitira. So, ibig sabihin, stalker mo din siya at the same time. Kasi, in-screenshot ka niya eh. No, in-screenshot ka niya mula sa FB. Kaya, talaga naman, alam niyo, ang FB, ang social media platform, maganda lang siya dahil nakakapagkaroon tayo ng communication sa malalayong lugar. Pero, hindi siya maganda kasi nga dahil dito, ang dami rin pong kababalaghan na nangyayari. No? So, now, ang may advice ko sa inyo is i-private nyo po yan and make sure na kahit po relatives nyo yan, family member is entrusted. Okay? Haba nito, ano kaya sa ibig sabihin nito? Chiring! Umiwas ka sa kanya, inggitera, malala siya. Oh, 'di ba? So itong kumukuha ng screenshot mo mula sa FB mo is talagang nuknuk ka ng inggitera, malala. Okay? Kaya kumbaga andyan 'yun para kaya ka ginayuma. Pero hindi ka aware dito na aswang 'to. Na mangkukulam 'to. No, hindi mo alam na may lahi siyang ganun, na bloodline nila yung aswang, no? Hindi mo alam. Subukan mo minsan magpahid ng bawang sa mga pulso mo. Tingnan mo, hindi ka nilalapitan. Subukan mo. Try it to believe. Okay? Ay, ba't ba namin to? Okay. O, ayan. Top of the deck, insenso. Kailangan mo mag-insenso, Neng. No, darling, collective, healer, kailangan nyo po mag-insenso para layuan po kayo nito, itong aswang na to. And kailangan nyo po yakapin ng Diyos Ama. Okay? Okay, so, wow. Sikat ka. Oh, ito yung kinaiinggit niya sa'yo. Kasi ngayon, kilala ka na, nakikilala ka na. No, and talagang nararamdaman nitong aswang na to, na itong kalaban mo, ito naiinggit sa'yo ng malala, is talagang ikaw ay nandun na sa posisyon ng pag-angat sa buhay. Na siya ngayon ay nagsasuffer. Na siya ngayon ay nakakarma. Na siya ngayon ay naghuhumiyaw o umiiyak sa dusa. So ngayon nararanasan niya, kung ikaw noon nangyari sa iyo yun ng pagkakadapa, nagkaroon ng karamdaman, no, na dahil sa kanya, pero nakaya mo. Bakit? Kasi itinaas mo lahat sa Panginoon, no? Itinaas mo lahat sa Panginoon yan. Kaya kumbaga, hindi ka pinabayaan, no? Talagang si God mismo, ang Diyos Ama mismo ang nagpagaling sa iyo. Ang Diyos Ama mismo ang nagtayo sa iyo. No, siya mismo ang naging doktor mo. No? Ang Diyos Ama mismo ang naging doktor mo. Siya ang sumagip sa iyo. Siya ang nagpo-provide sa iyo. Siya lahat. Diyos ko po. Alam niyo po, nung naranasan ko yung ganyang pangyayari sa buhay ko, kulang na lang po talagang umakyat ako sa langit. Kung po pwede lang po magkaroon ako ng magic walis at umakyat sa langit. Kung akong aabot, is talagang pupuntahan ko po ang Diyos Ama para po yakapin at pasalamatan sa bagong buhay na binigay niya sa akin. Alam niyo po yung makabangon lang ako dahil po talagang halos 2 months po kung halos hindi makabangon. I mean, ayoko pong kumilos.
Gusto ko lang po lagi nakahiga. Matindi po yun. Pero hindi ko po hinayaan. Andyan po yung, may mga tumulong po sa akin spiritually. Nagpagamot din po ako noon. Pumunta po ako sa malalayong manggagamot, nakilala po, no? Pero, sad to say, hindi po ako masyado naging, hindi ako na-convince, hindi convincing, no? Gumawa lang po ako ng sarili kong paraan para po ako gumaling. At ang Diyos Ama po ang naging karamay ko. Siya po ang kasama ko. Siya po ang nagdikta sa akin sa lahat. Siya po ang nagbangon sa akin. Ganon. Kasama na po si Santo Niñong Hubad. Kaya po si Santo Niñong Hubad, siya po kasi ang kauna-unahan kong tangan talaga, na talaga pong itinaas niya ako, ibinangon niya ako. Ang dali ko po niyang nabuhay. Parang wala pa po siyang 1 week sa akin. Nasa akin na po siya. Kasi po talaga po yung dedication nyo po talaga sa mga tangan nyo is na andon, na buong puso nyo po tong kinakausap, dinadasalan. Actually po yung mga ganyan, hindi nyo po kailangan ng mga Latin. Basta po yung intentions is na andoon, kinakausap nyo po yan, at naniniwala kayo sa kakayanan niyang mga iyan. Is talaga pong may bisa. Napakalakas po ng bisa. Kaya nyo pong buhayin ng bertud niyan sa pamamagitan lang po na galing sa puso ang mga salita ninyo. Okay? So, yan po ang reading nyo ngayon, no? So, hoping po na marami po akong naibigay sa inyo na advice, and sa mga naka-resonate po ngayon sa ating reading, no? Ang ganda po ng reading nyo, no? Dahil po si God mismo po is nasa atin ngayon para po magbigay ng mensahe sa inyo. Okay? So, make sure po na ito po is parang wake up call na rin po sa inyo na kailangan nyo pong manalig po talaga sa Kanya. Dahil nandito po sa atin ng Diyos Ama, nakikipag-usap sa atin ngayon para sa ito collective. Okay? So now, paki-click po ang subscribe button, ang paki-like and share, and push the notification bell para po sa mga updates, no? Like this one, ito po is napakasagrado po ngayon tong reading na to, kasi po andito po si God, nagsalita po dito sa reading na to para po ihatid ko sa inyo, no? Amen, amen, amen. Maraming salamat po sa inyo, Diyos Ama, sa mensaheng ito. Napakahalaga po nito. Maraming salamat po. And maraming salamat din po sa inyo na patuloy pong sumusubaybay sa channel na to. Maraming salamat po. Bye!